natin. Hindi po magandang gabi natin lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kababayan na Maranao na Muslim at lahat ng mga kababayan natin na mga Muslim na nandito. 2016 kami ay sumusuporta kay Tatay Digong. Nagkaroon kami na puwan dito sa Pilipinas dahil kay Tatay Digong. Sila lang po ang nagbigay sa amin na kami ay bigyan respeto ang mga Muslim sa buong bansa. Kami ay nandito ay aming pagtatangguli ni Tatay Digong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang ibig sabihin po na aking sinasabing Allahu Akbar ay aming kapayapaan. Palabasin niyo po at palayain niyo si Tatay Digong. Wala po siyang ginawa sa inyo. Wala kayong utang na loob. Kaya kayo nanalo at naibalik sa Malacanang dahil sa anak niyang si Duterte, Sara Duterte. Bakit yung ginagawa at inaapin niyo? Kaya nailibing ang tatay niyo, wala kayong utang na loob. Tandaan niyo yan! Ano ba ang ginagawa niyo? Pang-aabuso niyo sa masang Pilipino. Pati ba naman ang Duterte na tumulong sa inyo na may balik kayo sa Malacanang? Inabuso niyo rin. Bakit? Palayain niyo. Kami na mga Moro ay kakampi ng Duterte at kakampi ng mga kababayan Kristiyano. Ayaw namin ang naaapi. Yan ang tandaan niyo, Marcos. ID na itinuring ka na kapatid ni Vice President Sara Duterte. Itinuring ka niya na best friend. Bakit naging bangga ka na? Naging bangga ka na sa Vice President. Nakakamura ka talaga. Pero sobra na kayo. Bakit yung ginawa ka, tatay? Matanda na yan. Matanda na po sa Tatay Digong. Bakit niyo po yan kinuha? Naglabas ang Supreme Court ng POR. Ibig sabihin, hindi niyo po pwede ilabas si Tatay Digong o mo ang President Trump. Wala pong ICC. Ang pinapalabas niyo na signature na ICC ng Italian ay kinopya. Dinoktor niyo po para masabi niyo na yun ay ICC. Ang sabihin niyo, kayo ang nag-alang ICC sa bansa na ito. Ano pa ba ang gusto niyong gawin? Nilaktaran niyo kami mga bansa dito. Bakang Pilipino, anong ginawa niyo? Kinuha niyo ang pera na PhilHealth. Lahat-lahat. Wala kaming nagawa. Lahat-lahat. Pati ba naman ang Tatay Digong na nagbigay sa amin ng karapatan dito sa bansa ay kinuha nyo. Bakit? Alam di ba ang kinuha nyo? Hindi yan ICC ang ginawa nyo. Tawag dyan ay kinidnap nyo. Malinaw na kidnap. Malinaw na kidnap. Malinaw na kidnap ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Wala kabatak ang ginawa nyo. Walang hard copy. Ang ICC na sinasabi nyo, dinodoktor nyo lang. Dinoktor nyo lang ang signature ng Italia ng ICC. Niniinit nyo lang yan. Sa dami-dami na magaling mag-init. Huwag nyo naman gawin lahat-lahat na lang budol-budol nila. Bakit ba naman na matanda na may sakit? Pababain nyo ka aeroplano na yan. Lalo na lang kayo mapapadali. Matanggal sa Malacanang. Bakit? Dahil nangitnap kayo na isang makinong Pangulo ng mamamayan ng Pilipinas. Yan ang tandaan nyo. Kinuha nyo ang lahat. Palayain nyo. Yung Tatay Digong, ibigay nyo sa amin yan. Tandaan nyo yan. Kahit ang mga taga Mindanao, naghahanda sila para kayo ay labanan. Please lang, huwag nyo po sagarin ang mamamayang Pilipino na sumugod sa Malacanang sa inyo. Handa rin silang mamatay. Yan ang tandaan nyo. Huwag kayong ganyan. Please lang, malayain nyo si Tatay Digong. Huwag nyo masyado higpitan. Ang ginawa nyo sa anak niyang Vice President, ginawa nyo na naman sa tatay niya. Bakit nyo ginagawa yan? Mas lalo kayo mapapadali. Imbis na makatapos ang termino nyo, hindi na makatapos dahil kayo na po ang gumagawa ng mali. Mamamalakad nyo
sa amin. Yan lang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sama-sama po tayo. Pakinggan din po natin ang kapatid natin na si Coco Locoy! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po nandito kasi gusto ko talaga, ang tatay ko po ay uniform person na nung nakubuhay ko siya. So, grabe ang saludo ko po sa tatay ko kasi alam ko na siya ay asset ng aming komunidad. Siya ay minamahal ng aming komunidad. Nakita ko ang puso ng isang totoong pulis. Ako po, sana naranasan ng tatay ko na dinoble yung sweldo niya. Sana naranasan ng tatay ko na naibalik yung dignidad at reputasyon ng mga PNP nung nabubuhay pa siya. Kaya sa mga PNP po ngayon, sana po naaalala niyo po yung ginawa sa inyo ng presidenteng ito. Gusto ko lang sa inyo ipaalala kung paano kayo binigyan ulit ng dignidad, kung paano pinaglaban ng presidenteng ito sa mga Pilipino na kayo ay mapagkakatiwalaan pa rin. Kayo ay binigyan ng sapat na sweldo para hindi na kayo gumawa ng masama. Kayo ay binenta sa amin bilang isang grupo na pangangalagaan ng aming karapatan. Sana PNP, ipakita natin, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, na meron pa rin kayong dignidad kasi ayoko na masira ang sinumpaang tungkulin ng tatay ko dahil lang sa ginagawa natin ngayon dito. Sana itong ginagawa nila kay PRRD, after nito, yumaman na ang Pilipinas. Sana yung ginagawa nyo dito PNP, sana nasusolusyonan dito yung mga krimen sa ibang lugar. Doon kayo kailangan. Doon kayo kailangan. May mga drug addict na nagla-live. May mga nagagahasa. May mga pinapatay. Bakit nandito tayo? Bakit nandito tayo? Lahat kami, hindi kumontra na doblehan ang sweldo nyo. Kayo ang i-prioritize. Kasi naniwala kami kanino sa taong sinisikil nila ang karapatan ngayon. Freedom, maliban sa freedom of expression, lahat tayo binigyan ng universal healthcare. Pero simpleng healthcare man lang ng nararamdaman niya ngayon, hindi siya mabigyan. Lahat tayo, sinigurado niya na magkakaroon ng maayos na kalusugan. Pero ngayon siya, nandyan sa loob, hindi maayos ang kalusugan, wala siyang nakukuha. Ito ba ang ibabalik natin sa taong nagbigay sa atin ng dignidad bilang Pilipino? Nung mga panahon na ang hirap-hirap ng maging Pilipino, nung mga panahon na laganap ang laglagbala at kami mga OFW noon ay hiyang-hiya na maging Pilipino, si Duterte lang ang nagbalik sa atin ng dignidad ngayon. Yun lang ang gusto namin pangalagaan natin. Gusto pa rin namin kayong suportahan, PNP. Gusto pa rin namin ibigay sa inyo yung nararapat sa inyo. Sana hanggang ngayon ay pwede pa rin namin kayong pagkatiwalaan ng aming karapatan, ng ating bansa, ng ating konstitusyon at ng ating kalayaan at kapayapaan. Sana maibalik nyo man lang ang dignidad, ang mga karapatan at ang mga binigay sa inyo ng taong pinahihirapan ngayon sa loob. Maraming salamat po. Habang inaantay natin ang pagdating ng ating mahal na Vice Presidente, maaari bang kanta tayo? Sabay-sabay! Bayan ko muna, o lupang hinirang? Lupang hinirang? Okay. Sino who would like to volunteer?
sa manlulupi, di ka pasisiin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buglaw. Tayo kang tulad, awit sa layang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwan at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto't nag-alay na ganda Pinas at sa kanyang tuloy at ganda ang alay na bayan ko, binihag ka nasalak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at karika, aking adhika, makita ang sakdalaya. Tandaan natin, nandito tayo ngayon hindi lang para ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating pinakamamahal na dating Pangulo, kundi ang karapatan at kalayaan ng bawat isa sa atin, sampa ng ating mga anak at apo. Hindi na ito ang panahon para manahimik at matakot. Kailangan nating manindigan. Walang aalis. Ang bayan ko, tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, palagi kang paglingkuran, ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko, tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong ilan. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Mabuhay! Mabuhay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabuhay! Mabuhay ang Vice Presidente!